Hindi na si Attorney Michael Poa ang spokesperson ni Vice President Sara Duterte dahil pre-terminated na ang kanyang consultancy contract na dapat sana ay matatapos pa sa Disyembre. Samantala, muli na namang inisnab ng ilan pang OVP officials ang pagdinig ng Kamara. Para sa detalye, may live report si Vic Sumenta. Vic. Ali, hindi na konektado si Attorney Michael Poa sa Office of the Vice President. Ito ang kanyang inamin mismo sa ginawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Accountability ngayong araw. They started with the parents already. But hindi na konektado sa opisina ni Vice President Sara Duterte si Attorney Michael Poa. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government, sinabi ni Poa na pre-terminated na ang kanyang consultancy contract na orihinal na matatapos sa December ng taong ito. Nilinaw naman ni Poa na walang naging utos sa kanya si Vice President Sara Duterte na huwag magsalita. Pero minabuti naman niyang sa komite na lamang ng Kamara humarap at huwag magsalita sa media. Bago naging tagapagsalita ng OVP ay naging Undersecretary din at spokesperson ng Department of Education si Poa nung kalihim pa ito ng kagawaran ang pangalawang Pangulo. Be honest, kasi ako naman very forthright ako. Nagsabi ako ng difficulties that I'm encountering. Medically, I'm affected, but also beyond that, it's really hindi ko ma-fulfill yung trabaho ko. Hindi ako makapagpa-interview, hindi dahil sa ayaw ko, pero I think it would be inappropriate. For example, if I'm asked about the proceedings, I would rather answer questions here. Sa pagdinig ng Kamara, naglabas na ng ultimatum ang mga kongresista sa 7 OVP officials dahil patuloy na tumatangging humarap sa pagdinig ng komite. Tinanong si Poa sa estado ng employment ng mga ito, kaya nabanggit niya na hindi na siya konektado sa OVP. When I was still there, yes, they were connected with the OVP. Although as of today, hindi ko na po talaga masabi factually if they are still connected or not. I would assume because of the position paper with the letterhead that they're still connected. But I cannot confirm that because nagpaalam po ako, nagpaalam po ako na umalis prior pa po to the previous hearing that we had. Kung muling babaliwalain, nagbanta si Manila Representative Benny Abante na ipapakontempt na ang mga ito. I'm so glad for the kindness of Congressman Paduano in inviting them again for the 5th time. Now, Mr. Chair, if they will not come for the 5th time, then I might make a motion to hold them in contempt. Because this is the 4th time. It is unfair to these people here who have attended every time that they are called upon. And then we're just going to do nothing about these people here who have been invited 4 times? Junior, member Sa isinumiting report ng Bureau of Immigration sa komite lumalabas na nakaalis na ng bansa si Undersecretary Zuleika Lopez, Chief of Staff ni VP Sara patungong Los Angeles, California, sakay ng Philippine Airlines Flight PR-102 at pumasok sa immigration gates ganap na alas 7:30 ng gabi noong November 4. Bukod kay Lopez, nananatili pa sa bansang mga OVP officials na sina Limuela Ortoño, Attorney Rosalina Sanchez, Julita Bella del Rey, Gina Acosta, Attorney Sunshine Pajarda at Edward Pajarda. Sa isinumiting position paper sa Kamara, sinabi ng mga OVP officials na hindi sila dadalo sa pagdinig dahil dapat silang ituring na resource person at hindi bilang mga akusado sa isang criminal proceedings. Kaya naman inaasahan umano nilang dapat ituring sila ng may pagrespeto at paggalang. Ali, kung matatandaan ay hiniling mismo ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Department of Justice na maglabas ng lookout order para sa naturang mga opisyal na ayaw pa ring dumalo sa pagdinig sa Kamara. Balik sa inyo, Ali. Vic, nabanggit ba ni Attorney Michael Poa ang dahilan kung bakit pre-terminated ang kanyang consultancy contract bilang spokesperson ng Office of the Vice President?
Dahil nabanggit nga na parang siya lang ang tanging opisyal, no, ng OVP na dumadalo dahil yung iba talagang hindi dumadalo sa mga hearing ng mababang kapulungan. Ali, mukhang bagamat hindi niya direktang sinabi yung dahilan, may kinalaman ito nung nakarang hearing doon sa konfirmasyon niya, doon sa sinasabing pagbibigay ng sobre ng Office of the Secretary. Yung nung kalihim pa si Vice President Sara Duterte na kung saan ay mayroong corroborative statement yung mga iba pang mga undersecretary sa ginagawang pagdinig ng komite ng Kamara, Ari. Bukod sa pagdalo niya, kinumpirma din niya dahil siya mismo ay nakakatanggap ng mga envelope na may cash. Dahil lang ang binabanggit niya, merong mga lumalapit sa kanya humihingi ng tulong at imbis na out of pocket niya, no, sarili niyang bulsa, yun nga, nakatanggap din siya ng mga envelope na may cash na laman. Hindi ba? Tama, Ali. Tama, Ali. Kasi ang dito sa pagdinig ngayon, yung auditor ng DepEd na si Catalan ay inaamin din niya na tumatanggap siya ng 25,000 a month. Pero ang sabi niya, ang akala niya doon, hindi daw to bribery o hindi bribe money, kundi ito ay parang goodwill mula sa Office of the Secretary, Ali. At makukumpirma ko na talagang tinatanggihan niya ang media interviews dahil makailang beses namin inimbita sa ASPN yan at siya ay talagang tumatanggi. Maraming salamat, Vic Samenta. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.